Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Ako po ang inyong kasama sa hapong ito, ang inyong lingkod, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa tatag ng pag-ibig at sa liwanag ng pag-asa. Sabi nila, ang bawat tahanan ay isang palasyo kung ito'y puno ng pagmamahalan. Ngunit paano kung ang palasyong pinangarap mo ay isa palang hawlang ginto? At ang prinsipe na iyong pinakasalan ay siya palang babasag sa iyong puso, piraso bawat piraso? Halina't sabay-sabay nating buksan ang aklat ng isang buhay na puno ng karangyaan, ngunit nababalot sa kasinungalingan. Ang malawak na hardin ng Hacienda de Perlas ay tahimik, masyadong tahimik. Para kay Hiraya Aguas, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang kalawakan na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya nag-iisa. Nakatayo siya sa gitna ng mga rosas na alaga pa ng kanyang lola. Ang amoy nito'y pamilyar at dapat sana'y nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit ngayon, tila ba dayuhan ng lahat. Ang bawat haligi ng mansyon, ang bawat dahon ng mga halaman, ang bawat dampi ng hangin, lahat ay bumubulong ng isang pangungulilang. Hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Napakaganda ng lahat. Perpekto. Pero bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit tila isang pagtatanghal na lamang ang lahat ng ito? Ngayon, ang kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. 5 taon mula nang ipinangako niya ang kanyang buhay kay Alon de Villa, ang lalaking sa unang tingin ay parang isang prinsipe mula sa fairy tale. 5 taon na niyang ginagampanan ang papel ng isang perpektong asawa. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa halip na magmukmok, minabuti niyang talikuran ang hardin at pumasok sa kusina. Dito, kahit paano, nakakahanap siya ng saysay. Ang paghahanda ng pagkain para sa asawa ay isang ritual na nagbibigay sa kanya ng kunwaring kontrol sa kanilang buhay. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay at sinimulang ihanda ang paboritong pagkain ni Alon. Kare-kare. Naalala niya ang una nilang pagkikita sa isang art gallery. Si Alon, na may matipunong pangangatawan at mga matang nangungusap, ay nilapitan siya. Hindi dahil sa kanyang pangalan o sa yaman ng kanyang pamilya, kundi dahil, ayon dito, nabighani ito sa kanyang nangiti. Ang nangiti mo. Parang tahanan, bulong nito noon. At naniwala siya. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, bumalik sa isip niya ang mga alaalang iyon. Ang mga harana sa ilalim ng buwan, ang mga pangakong binitiwan sa harap ng dambana. Mahal na mahal niya si Alon. Sobra. Kaya naman pilit niyang isinasantabi ang maliliit na pagbabagong napapansin niya sa mga nakalipas na buwan. Ang mga biglaang business trips, ang mga gabing ginagawang umaga sa opisina, ang mga tawag sa teleponong kailangan nitong sagutin sa labas ng silid, palayo sa kanya. Pagod lang ako sa trabaho, love. Palagi nitong katwiran. At sino ba naman siya para hindi maniwala? Ibinibigay ni Alon ang lahat sa kanya. Luho, karangyaan, isang buhay na kinaiinggitan ng marami. Ano ang karapatan niyang magreklamo? Nang maluto na ang lahat, maingat niyang inayos ang hapagkainan para sa dalawa. Mga kandila, ang pinakamahal na kubyertos, at isang bote ng alak na itinago niya para sa espesyal na okasyong ito. Tumingin siya sa relo. 8:00 na ng gabi. Sabi ni Alon ay uuwi ito ng 7:00. Lumipas ang isa pang oras. Ang pagkain ay unti-unti nang lumalamig. Ganoon din ang puso ni Hiraya. Sakto 9:00, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Alon. Agad siyang napatayo, inayos ang sarili, at sinalubong ito sa pinto na may ngiting pilit pinatatag. Happy anniversary, love, bati niya. Bumaba si Alon mula sa sasakyan. Gwapo pa rin sa kanyang suit, ngunit bakas sa mukha ang pagod.
O baka hindi lang pagod, may iba pa. Happy anniversary, sagot nito at inabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Pasensya na, na-late ako. May emergency lang sa meeting. Binuksan ni Hiraya ang regalo, isang kwintas na may pendant na diamante. Napakaganda. Napakamahal. Ngunit habang isinusuot ito ni Alon sa kanyang leeg, napansin niyang malamig ang mga daliri nito. Ang halik na kasunod noon sa kanyang pisngi ay mabilis at walang init. Parang isang obligasyon na kailangang gawin. Naghanda ako ng dinner, sabi ni Hiraya, sinusubukang ibalik ang sigla sa kanyang boses. Great, gutom na rin ako, sabi ni Alon, ngunit ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa teleponong hawak nito. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pagtatanghal. Si Hiraya ang nagbukas ng mga usapan. Si Alon ay sumasagot sa mga maikling pangungusap. Papuri ito ng papuri sa luto niya. Ngunit ang isip nito ay tila nasa ibang lugar. Pagkatapos kumain, agad itong nagpaalam na maliligo na dahil masama raw ang pakiramdam. Naiwan si Hiraya sa hapag, nakatingin sa 2 platong halos hindi nagalaw at sa mga kandilang unti-unti nang nauupos. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi na isang pamilyar na pangungulila. Isa na itong matalim na pagdududa. Hating gabi na nang magising si Hiraya. Ang espasyo sa tabi niya sa kama ay walang laman at malamig. Bumangon siya, ang puso niya'y biglang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid. Mula sa siwang ng kurtina, natanaw niya ang anino ni Alon sa balkonahe. Nakatayo ito roon, nakatalikod sa kanya, may kausap sa telepono. Hindi niya marinig ang buong usapan, pero sapat na ang mga pabulong na salita para manlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ngayon. I told you to be careful. Oo, mahalaga din sa akin yon. Sige na, I'll call you back. Ibinalik ni Hiraya ang sarili sa kama, nagtalukbong ng kumot, at nagpanggap na tulog nang bumalik si Alon sa silid. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya, ngunit hindi siya nito niyakap. Hindi nito hinaplos ang kanyang buhok tulad ng dati. Humiga lang ito at natulog na para bang wala siyang katabi. Ilang minuto ang lumipas. Ang tanging maririnig ay ang mahimbing na paghinga ni Alon at ang tunog ng pagbagsak ng puso ni Hiraya. Maya-maya, narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Naliligo si Alon. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang tunog ang bumasag dito. Isang mahinang pag-vibrate na pamulat si Hiraya. Galing ito sa nightstand sa gilid ni Alon. Naiwan nito ang kanyang telepono. Dahan-dahan, dinala ng hindi maipaliwanag na kaba, inabot niya ito. Sa pag-angat niya ng telepono, umilaw ang screen. Isang mensahe. Mula sa isang pangalan na hindi pamilyar, ngunit sa kung anong dahilan, ay tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang kaluluwa. Mahalina. Sa isang iglap, gumuho ang mundong pinaniniwalaan ni Hiraya. Sa ika-28 palapag ng isang gusaling salamin, sa puso ng sinagtala, may isang mundong pag-aari lamang ni Mahalina Reyes. O mas tamang sabihing, isang mundong ipinagkaloob sa kanya. Ang bawat sulok ng condominium unit ay sumisigaw ng karangyaan. Italian leather na sofa, mga abstract na painting sa dingding, at isang bintanang tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Mula rito, ang mga sasakyan ay parang mga alitap-tap lamang, at ang gulo ng mundo ay napakalayo. Ngunit para kay Lina, ang ganda ng tanawin ay isa lamang paalala ng taas ng kanyang kinalalagyan at kung gaano kalakas ang magiging pagbagsak niya. Nakaharap siya sa salamin. Pinapasadahan ng huling lagay ng lipstick ang kanyang mga labi. Perpekto. Ang kanyang damit ay isang pulang seda na yumayakap sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay. Inihanda niya ang sarili, hindi para sa isang kasiyahan, kundi para sa isang pagdating. Ang pagdating ni Alon.
Sa tuwing naghahanda siyang ganito, isang pamilyar na digmaan ang nagaganap sa kanyang dibdib. Ang isang panig ay puno ng pag-asa. Ang pag-asang balang araw, ang apat na sulok ng unit na ito ay magiging isang tunay na tahanan. Ang pag-asang ang mga ninakaw na sandali ay magiging isang buong magpakailanman. Ngunit ang kabilang panig ay puno ng takot. Ang takot na isa lamang siyang magandang bagay na nakatago sa isang mamahaling kahon. Inilalabas lamang kapag gusto ng may-ari. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang takot. Ngayong gabi, pipiliin niya ang umasa. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng susi sa pinto. Si Alon lang ang may sariling susi. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo siya at sinalubong ito ng isang matamis na ngiti. Ngunit ang ngiti ni Lina ay unti-unting napawi nang makita ang mukha ni Alon. Ang lalaking pumasok ay hindi ang Alon na masuyo at mapaglaro. Ito ang Alon na may guhit ng pagkayamot sa noo at may dilim sa mga mata. Bakit ngayon ka lang? Malambing na tanong ni Lina, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, inihagis niya sa coffee table ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang jewelry store. Para sa'yo, sabi nito sa walang emosyong boses. Binuksan ni Lina ang regalo. Isang pares ng hikaw na may itim na perlas. Maganda, mamahalin. Ngunit walang kasamang init. Walang kasamang pagmamahal. Parang isang kabayaran. Salamat, sabi niya. Pilit pa ring ngumingiti. May problema ba sa opisina? Umupo si Alon sa sofa, niluwagan ng kanyang kurbata at bumuntong hininga. Hindi sa opisina, sa bahay. Nagbuhos siya ng alak sa isang baso. Ang perpektong asawa ko. Naghanda na naman ng isang perpektong anibersaryo. Isang perpektong hapunan. Lahat perpekto. Nakakasakal. Isang tusok ng saya ang naramdaman ni Lina, ngunit agad ding sinundan ng konsensya. Iyon pala. Anibersaryo nila ngayon. Kaya pala ganito ang itsura ni Alon. Dahil sa kanya ito tumakas. Dahil siya ang pinili nito. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Alon, hinahaplos ang braso nito. Hayaan mo na. Nandito ka na. Tayo na lang ang isipin mo. Paano ko iisipin yon kung bawat sentimong ginagastos ko para sa'yo ay galing sa kumpanya niya? Biglang sabi ni Alon. Ang boses ay may bahid ng pait. Ang unit na to, ang mga alahas mo, ang buhay mo, lahat yan, pinipirmahan niya. Parang isang sampal ang mga salitang iyon para kay Lina. Alam niya. Matagal na niyang alam. Ngunit iba pa rin kapag narinig mo ng diretsahan. Ang lahat ng mayroon siya ay hindi talaga sa kanya. Ang lahat ay nakadepende sa isang babaeng hindi pa niya nakikita. Ang babaeng legal na nagmamay-ari sa lalaking kaharap niya. Alon, nagsusumamong sabi ni Lina. Ang pag-asa sa kanyang puso ay nagsisimula ng maging desperasyon. Kailan ba matatapos to? Kailan mo siya iiwan para sa akin? Iyon ang tanong na bawal. Ang tanong na sumira sa manipis na yelo ng kanilang kasunduan. Biglang tumayo si Alon. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang pagkayamot ay napalitan ng galit. Ano ang sinabi ko sa'yo, Lina? Mariing sabi nito. Hinawakan nito ang braso niya. Mahigpit. Huwag na huwag mong bubuksan ang usapang yan. Nasasaktan ako, Alon. Daing ni Lina. Sinusubukang kumawala. Masasaktan ka talaga kapag hindi ka natuto kung saan ang lugar mo. Sigaw ni Alon. Binitiwan niya si Lina ng marahas, dahilan para mapaatras ito at masagi ang isang florera sa gilid. Isang malakas na lagabog ng nabasag na babasagin ang umalingaw-ngaw sa tahimik na unit. Nanginginig na napatingin si Lina kay Alon. Ang lalaking minahal niya ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang halimaw.
Ang usapan natin, bibigyan kita ng magandang buhay. Malamig na sabi ni Alon, inaayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Ang kapalit, katahimikan. Kapag handa na ako ang magsasabi. Hanggat hindi, mananatili ka lang dito. Maliwanag? Hindi makasagot si Lina. Tumango na lamang siya habang ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumalikod si Alon at naglakad patungo sa pinto. Aalis na ako. Linisin mo yan. Nang magsara ang pinto, kasabay noon ang pagbagsak ni Lina sa sahig. Napahagulhol siya, hindi dahil sa sakit ng braso niya, kundi dahil sa sakit ng katotohanang muling isinampal sa kanya. Isa lamang siyang laruan, isang magandang sekreto. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang tumayo. Pinulot niya ang mga bubog ng basag na plorera. Kailangan niyang linisin ang gulo, tulad ng lagi niyang ginagawa. Nang damputin niya ang coat na basta na lang inihagis ni Alon sa isang upuan, may isang bagay na kumalansing at nahulog mula sa bulsa nito. Isang cufflinks. Pinulot ito ni Lina. Gawa ito sa pilak at sa gitna ay may nakalapat na isang perpektong puting perlas. Pamilyarang disenyo. Ito ang sagisag ng pamilya Aguas, ang simbolo ng Hacienda de Perlas. Isang bagay na alam niyang hinding-hindi isusuot ni Alon kapag kasama siya. Isang bagay na para lamang sa mundo nito kasama si Hiraya. Hawak ang malamig na metal, naramdaman ni Lina ang tuluyang paglamig ng kanyang puso. Ang piraso ng alahas na ito ay hindi lang isang palamuti. Ito ay isang paalala, isang pader, ang malinaw na katibayan ng hangganan sa pagitan ng dalawang mundo at kung saang panig siya nabibilang. Ang pangalang Mahalina ay naging isang multo na bumabagabag kay Hiraya sa loob ng isang linggo. Isang linggong nagpanggap siyang normal ang lahat. Isang linggong sinasalubong niya si Alon ng mga ngiti habang ang puso niya'y unti-unting pinupunit. Bawat halik nito ay lasang kasinungalingan. Bawat yakap ay isang pagtataksil. Ngunit ang pagiging isang Aguas ay may itinurong isang mahalagang aral sa kanya. Hindi ka maaaring gumawa ng desisyon base sa emosyon lamang. Kailangan mo ng katotohanan. Kailangan mo ng ebidensya. Kaya naman, sa isang maulap na hapon, natagpuan ni Hiraya ang sarili sa isang maliit na coffee shop sa kabilang dulo ng Sinagtala. Malayo sa kanilang mundo, malayo sa mga matang mapanghusga. Sa tapat niya ay isang lalaking nasa edad 40, may seryosong muka at mga matang sanay nang tumingin sa mga bagay na ayaw makita ng iba. Isang pribadong investigador. Narito na po, Ma'am Hiraya, sabi ng lalaki. Inilapag sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Ang tunog ng paglapag nito sa kahoy na mesa ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Hiraya na parang isang putok ng baril. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang sobre. Nanlalamig ang kanyang palad. Sa loob ng ilang segundo, tinitigan lamang niya ito. Tila ba may kapangyarihan ang sobreng iyon na tuluyang wasakin ang natitirang piraso ng kanyang buhay. Sigurado po ba kayo? Mahinang tanong ng investigador. Tumango si Hiraya, hindi makapagsalita. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang unang litrato ay sapat na. Si Alon tumatawa. Ang tawang iyon, ang tawang akala niya ay para sa kanya lamang, ay nakalaan para sa isang babaeng maganda at bata na nakasandal sa balikat nito sa isang mamahaling restaurant. Mahalina, isa-isa niyang tiningnan ang mga sumunod na litrato, isang halik sa loob ng kotse. Magkahawak kamay habang naglalakad sa isang parke. Ang pagpasok nila sa isang condominium building na hindi pamilyar sa kanya. Ang bawat litrato ay isang patalim na bumaon sa kanyang puso. Ang sakit ay pisikal. Halos hindi siya makahinga. Ngunit may isang bagay
na mas kumuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga litrato ay isang hiwalay na folder na may lamang mga dokumento, mga kopya ng bank statement, mga titulo ng ari-arian na nakapangalan sa babae, mga resibo ng mga alahas at mamahaling gamit, at isang listahan ng mga wire transfer. Malalaking halaga galing sa isang account, ang corporate account ng Aguas Realty, ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama, ang kanyang pamana. Doon ang sakit sa puso ni Hiraya ay biglang napalitan. Isang nag-aapoy na galit, isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi lang ito pagtataksil sa kanilang pagsasama. Ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw sa kanyang pamilya. Pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Kinagabihan, hindi naghanda ng hapunan si Hiraya. Hindi niya hinintay si Alon sa sala. Sa halip, hinintay niya ito sa lugar kung saan lahat ng mahahalagang desisyon ng kanilang pamilya ay ginagawa. Sa library ng Hacienda de Perlas. Ang silid ay nababalot sa amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy. Ang amoy ng kapangyarihan at legasiya. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk ng kanyang ama, nakalatag ang lahat, ang mga litrato, ang mga bank statement. Nang pumasok si Alon sa library, nakangiti pa ito. "Love, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap." Hindi sumagot si Hiraya. Itinuro lamang niya ang mga papel sa mesa. Nawala ang nangiti ni Alon nang makita ang mga ito. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. "Hiraya, ano to? Saan mo nakuha yan?" "Hindi mahalaga kung saan ko nakuha ang mga yan, Alon." Malamig na sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad na ngayon lang niya natuklasang taglay pala niya. "Ang mahalaga, ano ang mga yan? Isang babae? Sige, matatanggap ko pa siguro yan. Maraming lalaki ang nagkakamali. Pero ito..." Idinuro niya ang mga financial statement. "Ang nakawin ng perang pinaghirapan ng pamilya ko para ibigay sa kabit mo, ibang usapan yan." "Hiraya, let me explain." Desperadong sabi ni Alon, papalapit sa kanya. "Huwag!" sigaw ni Hiraya at napaatras si Alon. "Tapos na ang pagpapaliwanag. Tapos na ang mga kasinungalingan mo." Tumingin siya diretso sa mga mata nito. "Gusto ko ng divorce." Parang bombang sumabog ang salitang yon sa loob ng silid. "What? No, hindi ka pwedeng makipag-divorce sa akin." Gulat na sabi ni Alon. "Hindi lang ako makikipag-divorce," patuloy ni Hiraya. Ang bawat salita ay tila isang hatol. "Bukas na bukas din, kakausapin ko ang mga abogado ng pamilya. Ipapahinto ko ang lahat ng access mo sa mga account ng kumpanya. Ipapabawi ko ang lahat ng ari-ariang binili mo gamit ang pera namin. Mawawala sa iyo ang lahat, Alon. Ang lahat." Doon, tuluyang gumuho ang maskara ni Alon. Ang kaakit-akit at maginoong lalaki ay nawala. Ang humarap kay Hiraya ay isang taong desperado, isang taong nasukol. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng purong takot at kasamaan. Bigla, lumuhod ito sa kanyang harapan. Isang dramatikong pagluhod na kung sa ibang pagkakataon ay magmumukhang taos puso. Niyakap nito ang kanyang mga binti. "Patawarin mo ako, Hiraya. Please, mahal kita. Nagkamali lang ako. Huwag mong gawin to sa akin." Sa atin, umiiyak na pakiusap nito. Pero habang nakatingin si Hiraya sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan, wala siyang naramdamang awa. Tumingin siya sa mga mata nito. At sa likod ng mga pekeng luha, nakita niya ito. Hindi pagsisisi, kundi isang malamig at nakamamatay na tingin. Isang tingin na nagsasabing gagawin nito ang lahat para hindi mawala ang buhay na meron ito ngayon.
Hinila ni Hiraya ang kanyang sarili palayo. Tapos na tayo, Alon. Tumayo si Alon. Ang pagmamakaawa sa mukha nito ay napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Bumulong ito. Sapat lang para marinig niya. Isang bulong na hindi pakiusap, kundi isang babala. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Hiraya. Hindi mo pwede. Walang pag-ibig sa mga mata ni Alon de Villa. Wala ring pagsisisi. Ang naroon lamang habang nakatayo siya sa paanan ng engrandeng hagdanan ng Hacienda de Perlas ay isang malamig na kalkulasyon. Tinitimbang niya ang kanyang mga pagpipilian na para bang isa lamang itong business deal na nalugi. Sa isang panig, ang buhay na pinaghirapan niyang buuin, ang yaman, ang respeto, ang kapangyarihan, na hatid ng pangalang Agwas. Sa kabilang panig, si Hiraya, ang asawa niya, ang balakid. Pinilit niya ako, sabi ni Alon sa kanyang sarili. Ang isip niya ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Isang pagkakamali lang at sisirain niya ang lahat? Hindi. Hindi ako papayag. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isip bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap sa library. Ang pagluhod at pag-iyak kanina ay hindi pagsusumamo. Iyon ay isang pagbili ng oras. Oras para mag-isip. Oras para magplano. Naglakad siya patungo sa isang display cabinet kung saan nakahanay ang mga antigo ng pamilya. Kinuha niya ang isang mabigat na paperweight odd na gawa sa brass, hugis agila. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa makintab na metal. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi isang kriminal, isa siyang survivor. Mula sa drawer, kumuha siya ng isang pares ng leather gloves at isinuot ito. Bawat kilos niya ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Lumabas siya sa pinto sa likod ng kusina. Pumulot ng isang malaking bato mula sa hardin at maingat na ipinukpok ito sa salamin ng bintana. Sapat lang para mag-iwan ng isang malaking butas na mukhang pilit pinasok. Isang pagnanakaw na hindi nagtagumpay. Iyon ang magiging kwento. Bumalik siya sa loob. Ang tanging tunog ay ang marahan niyang paghinga at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Nagsimula siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat at may kasamang katiyakan. Patungo sa silid kung saan nagkukulong ang kanyang asawa, ang hatol. Naabutan niya si Hiraya sa loob ng kanilang walk-in closet. Nag-iimpake ito. Ang mga maleta ay nakabukas at ang mga damit ay nakatupi ng maayos. Hindi ito umiiyak. Ang mukha ni Hiraya ay determinado. At sa sandaling iyon, alam ni Alon na wala ng atrasan. Ang babaeng kaharap niya ay hindi na ang mahinhing asawa na kaya niyang paikutin sa kanyang mga palad. Ito ay isang kalaban. Saan ka pupunta? Tanong ni Alon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Lumingon si Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang kislap ng takot sa mga mata nito, ngunit agad din itong napalitan ng tapang. Aalis. Sa tingin mo ba, mananatili pa ako dito kahit isang gabi pa? Sa tingin ko, masyado kang nagmamadali, sabi ni Alon. Dahan-dahang isinara ang pinto ng closet at ang mahinang pag-click ng seradura ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Humakbang paatras si Hiraya. Ang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Alon na may suot na guwantes. Wala na tayong pag-uusapan pa, Alon. Bukas, malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga. Mali ka, sabi ni Alon, at sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ng asawa. Dahil bukas, ang tanging malalaman ng mundo ay kung gaano kita kamahal. Isang iglap ng pagkalito
ang dumaan sa mukha ni Hiraya bago ang pag-atake. Ipinikit ni Alon ang kanyang mga mata. Ang sumunod na mga pangyayari ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga tunog na pilit niyang isinara sa isang sulok ng kanyang isipan. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay, ang mahinang pag-ungol, at pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. A moment of pure silence, no music, no sound. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang lahat ay tapos na. Hinubad niya ang kanyang guwantes. Maingat niyang inayos ang eksena. Iginulo niya ang ilang mga gamit. Binuksan ang kahon ng alahas ni Hiraya at ikinalat ang mga laman nito. Maliban sa isang mamahaling kwintas na perlas, isinuot niya yon sa leeg ng asawa. Ang gabi ng mga perlas, iyon ang maaalala ng mga tao. Isang marahas na pagnanakaw na nauwi sa trahedya. Kalmado siyang lumabas ng silid. Nagmaneho siya papunta sa Kalasag Bar, isang lugar na alam niyang maraming tao at maraming CCTV. Umorder siya ng pinakamahal na alak, nakipagkwentuhan sa bartender, at siniguradong mapapansin siya ng lahat. Isang mayamang asawa na nagpapalipas ng oras habang hinihintay ang kanyang minamahal. Perpekto. Habang nakaupo roon, hawak ang baso ng alak, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa tagumpay. Makalipas ang isang oras, sinadya niyang iwan ang kanyang telepono sa bar counter at nagtungo sa banyo. Pagbalik niya, tulad ng inaasahan, may ilang missed calls na mula sa security ng kanilang subdivision. Bumalik siya sa bartender na may kunwaring pag-aalala. May tumatawag ba sa akin? Ibinigay sa kanya ang telepono. Nakita niya ang mga missed calls. Sa ikatlong pagring, sinagot niya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at inilabas ang lahat ng talento niya sa pag-arte. Hello? Anong nangyayari? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagka-inosente. Narinig niya ang boses ng security sa kabilang linya, nauutal at puno ng pag-aalala. Sir Alon, ang hasyenda po, may nakapasok. Nagpakawala si Alon ng isang malakas at makatotohanang sigaw, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat ng tao sa bar. Ang mga luhang hindi niya inilabas para sa kanyang asawa ay ngayon malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang asawa ko! Anong nangyari sa asawa ko? Ang libing ni Hiraya Aguas de Villa ay ang pinakapinag-usapang pangyayari sa lungsod ng Sinagdala. Ang mga pinakamayayamang pamilya, mga pinakamakapangyarihang politiko, at ang buong alta sosyedad ay naroon, nakasuot ng itim, upang magbigay ng kanilang huling pakikiramay. Ang simbahan ay napuno ng mga puting bulaklak at ng mga hikbi, ngunit walang hikbi na mas malakas at mas makadurog puso kaysa sa hikbi ng biyudong si Alon de Villa. Nakatayo siya sa harap sa tabi ng kabaong na gawa sa pinakamahal na kahoy. Ang kanyang mamahaling itim na suit ay bahagyang lukot. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong naayos. At ang kanyang mga mata ay mapula at namamaga. Isang perpektong larawan ng isang lalaking winasak ng kalungkutan. Bawat taong lumalapit upang mag-abot ng pakikiramay ay sinalubong niya ng isang yakap na nanginginig at mga salitang nagpapakita ng labis na pasasalamat sa kabila ng pagdadalamhati. Isang kahangahangang pagganap. Nang oras na para sa kanyang eulogy, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pulpito. Bawat hakbang ay tila isang malaking pasanin. Humawak siya sa mikropono, huminga ng malalim na para bang kumukuha ng lakas at nagsalita. Ang aking Hiraya. Simula niya at ang kanyang boses ay agad na nabasag. Huminto siya, yumuko at hinayaang makita ng lahat ang pagpatak ng kanyang mga luha. Siya ang ilaw ng aking tahanan.
Ang bawat sulok ng Hacienda de Perlas ay puno ng kanyang tawa. Ang bawat araw ko ay kumpleto dahil sa kanyang pagmamahal. Isinalaysay niya ang kanilang kwento. Isang bersyon na maingat na in-edit para sa publiko. Isang kwento ng wagas na pag-ibig na biglang winakasan ng isang walang pusong krim. Nangako siya sa harap ng lahat na gagawin niya ang lahat upang mahanap ang hustisya para sa kanyang asawa. Hindi kanila kinuha sa akin, mahal ko. Pagtatapos niya, ang mga mata ay nakatingin sa kabaong. Dahil mananatili ka dito. Dito sa puso ko. Magpakailanman. Ang buong simbahan ay napuno ng hagulgol. Si Alon de Villa ang perpektong asawa, ang kaawa-awang biyudo. Walang sino man ang nagduda. Ngunit pagkatapos ng libing, nang ang huling bisita ay umalis na sa hacienda at ang katahimikan ay muling bumalot, ang maskara ng naglulukhang biyudo ay unti-unting natanggal. Kinabukasan, ipinatawag ni Alon ang lahat ng mga kasambahay at hardinero ng hacienda, mga taong dekada nang nagsisilbi sa pamilya Aguas. Nakatayo sila sa harapan niya, mga matatandang mukha na puno ng kalungkutan para sa kanilang yumaong amo at ng respeto para sa lalaking naiwan nito. Mula sa araw na ito, malamig na sabi ni Alon, walang bakas ng emosyon sa kanyang boses. Hindi ko na kailangan ng serbisyo ninyong lahat. Isang alingaw-ngaw ng pagkabigla ang dumaan sa grupo. Pero Sir Alon, nagsalita ang mayordoma, si Manang Elsa na siyang nagpalaki kay Hiraya. Paano na po ang hacienda? Paano na po kayo? Kaya ko na ang sarili ko. Matigas na sagot ni Alon. Kunin ninyo ang inyong huling sahod sa opisina at umalis na kayo bago magtakip silim. Walang paliwanag, walang pasasalamat, isang malupit na pagtatapos. Habang tinitingnan niya silang isa-isang umalis, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at sakit. Naramdaman ni Alon ang isang uri ng kasiyahan. Tinatanggal niya ang lahat ng bakas ni Hiraya, lahat ng koneksyon sa nakaraan. Ang hacienda ay sa kanya na ngayon. Siya na ang hari. Nang gabing iyon, sa ilalim ng dilim, may isa pang sasakyang pumasok sa tarangkahan ng hacienda. Sakay nito si Mahalina. Pagbaba ni Lina sa kotse, hindi niya napigilang mamangha. Ang Hacienda de Perlas ay mas malaki at mas marangya kaysa sa kanyang mga panaginip. Ito ay isang palasyo. Ngunit habang naglalakad siya sa malawak na pasukan, isang kakaibang lamig ang kanyang naramdaman. Ang katahimikan. Ang mansyon ay napakatahimik na parabang ito'y isang museo na walang buhay. Ang mga larawan ng mga ninuno ni Hiraya sa dingding ay tila nakatingin sa kanya ng huhusga. Nandito na ang bago mong tahanan, sabi ni Alon. Ang boses ay walang sigla. Hindi ito ang masayang anunsyo na inaasahan ni Lina. Dinala siya ni Alon sa master's bedroom. Ang silid ay napakalaki na may sariling sala at balkonahing tanaw ang hardin ng mga rosas. Ito ang pangarap na naging katotohanan. Ngunit ang pangarap ay mabilis na naging isang bangungot. Gusto kong malaman mo ang mga bagong patakaran, Lina, sabi ni Alon, umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang tono ay hindi na tulad ng isang mangingibig, kundi ng isang tagapagbantay. Sa ngayon, kailangan nating mag-ingat. Ang mga pulis ay nag-iimbestiga pa, kaya't hindi ka pwedeng lumabas ng hacienda. Hindi ka pwedeng tumawag o kontakin ang kahit sino sa labas. Ako ang bahala sa lahat ng kailangan mo. Pero hanggang kailan? Nanginginig na tanong ni Lina. Hanggang sasabihin kong ligtas na, sagot ni Alon. Para ito sa proteksyon nating dalawa. Naiwan si Lina na mag-isa sa silid. Nilapitan niya ang malaking walk-in closet. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Inaasahan niyang makita itong walang laman. Handa na para sa kanyang mga gamit. Ngunit hindi. Lahat ng damit ni Hiraya ay naroon pa. Ang mga mamahaling bestida, ang mga sapatos, ang mga bag. Lahat ay maayos na nakasabit at nakaayos.
na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran. Bigla, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Lumingon siya at naroon si Alon. Nakatayo sa likod niya, tahimik na nakamasid. "Ang ganda, di ba?" sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Tumangulang si Lina. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang hahawakan ng isang damit na seda. "Huwag!" Ang salita ay maikli, ngunit matalas at puno ng utos. Ibinaba ni Lina ang kanyang kamay. "Huwag na huwag mong gagalawin ang mga gamit niya." Ang mga unang araw ni Mahalina sa Hacienda de Perlas ay parang isang panaginip. Gumigising siya sa isang kama na mas malaki pa sa dati niyang buong kwarto. Ang almusal ay inihahatid sa kanya ni Alon. Ang mga hapon ay ginugugol niya sa paglangoy sa napakalaking swimming pool o sa pagbabasa sa library na puno ng libu-libong aklat. Ang bawat hilingin niya, pagkain, alahas, damit na in-order online, ay ibinibigay. Para siyang isang prinsesa sa isang palasyo. Ngunit unti-unti, ang panaginip ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Ang palasyo ay nagsimulang magmistulang isang kulungan. Ang utos ni Alon na bawal siyang lumabas ay hindi isang pansamantalang pag-iingat. Ito ay isang batas na hindi maaring suwayin. Ang tarangkahan ng hasyenda ay laging nakakandado. Walang mga bagong kasambahay. Si Alon ang tanging taong nakikita niya araw-araw. At habang tumatagal, ang Alon na kasama niya ay hindi na ang Alon na kanyang minahal. Naging malilimutin ito at mainitin ang ulo. Ang dating paglalambing ay napalitan ng tahimik na pagmamasid. Ang mga gabi ay madalas na uuwi sa pag-inom ni Alon ng mag-isa habang nakatitig sa wala na para bang may multong tanging siya lamang ang nakikita. Isang hapon, habang nag-aayos si Lina sa harap ng salamin, sinubukan niyang kausapin ito. "Alon, namimiss ko na ang mga kaibigan ko. Pwede ko bang tawagan man lang si Cindy? Birthday niya kasi." Ang sagot ni Alon ay mabilis at walang pag-aalinlangan. "Hindi." "Pero saglit lang naman," pakiusap ni Lina. "Gagamitin ko ang speaker para marinig mo." "Ang sabi ko hindi!" sigaw ni Alon at sa isang iglap, kinuha nito ang telepono ni Lina mula sa kanyang kamay at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagbasag ng screen ay sinundan ng isang nakabibimbinging katahimikan. "Wala kang tatawagan. Wala kang kakausapin. Hindi mo ba naintindihan? Isang pagkakamali mo lang, Lina. Pareho tayong babagsak." Nanginginig na pinulot ni Lina ang basag niyang telepono. Ito ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo. At ngayon, wala na. Mula noon, naging mas malala ang lahat. Sinimulang kontrolin ni Alon ang bawat kilos niya, ang kanyang pagkain, ang oras ng kanyang pagtulog, maging ang mga librong binabasa niya. Naging isa siyang manika sa isang malaking dollhouse at si Alon ang nag-iisang naglalaro. Ang pinakamatinding takot ni Lina ay ang mga gabi kung kailan lasing si Alon. Sa mga gabing iyon, ang kalungkutan nito ay nagiging isang mapanganib na galit. Isang gabi, pumasok ito sa silid, amoy alak. Ang mga mata ay nanlilisik. "Bakit ganyan ang suot mo?" tanong nito, nakatingin sa suot ni Lina na isang simpleng bestida. "Alon, matutulog na tayo." Ang sabi ko, "Bakit ganyan ang suot mo?" Pag-uulit nito, mas malakas. "Magbihis ka. Isuot mo yung puting bestida, yung paborito niya." "Ayoko, Alon." Nanginginig na sabi ni Lina. Lumapit ito. Hinawakan siya ng mahigpit sa balikat. "Gawin mo ang sinasabi ko." At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, sa sobrang kalasingan, nagkamali si Alon.
Huwag mo akong sinusubukan, Hiraya. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lina. Hiraya. Tinawag siya nitong Hiraya na puno ng pandidiri at takot ang kanyang buong pagkatao. Hindi siya ang mahal ni Elon. Isa lamang siyang pamalit. Isang anino na pilit isinusuot sa katauhan ng isang patay. Nagsimula siyang maghanap ng paraan para makatakas. Habang wala si Alon, palihim niyang nililibot ang bawat sulok ng mansyon, naghahanap ng kahit anong bagay na may halaga na maaari niyang ibenta. Isang lumang telepono, isang ekstrang susi. Ngunit ang mansyon ay malinis, masyadong malinis. Tila sinadya ni Alon na alisin ang lahat ng posibleng daan palabas. Isang araw, pumasok siya sa library na madalas iwasan ni Alon. Ang silid ay madilim at maalinsangan na parabang matagal nang hindi nabubuksan. Habang pinupunasan niya ang alikabok sa mga libro, umaasang makakita ng pera na nakasuksok sa mga pahina, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Isa sa mga brick sa pader, sa likod ng isang malaking estante, ay bahagyang nakausli. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang itulak ito. Maluwag. Maingat niyang inalis ang brick. Sa likod nito, sa isang maliit na espasyo, may isang bagay na nakabalot sa telang seda. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang inaabot ito. Isa itong libro. Isang diary na balat nito ay gawa sa mamahaling leather. Binuksan niya ito sa unang pahina. Nakasulat doon, sa isang maganda at eleganteng sulat kamay, ang isang pangalan na parehong nagbigay sa kanya ng pag-asa at takot. Pag-aari ni Hiraya Aguas. Ang bigat ng talaarawan sa mga kamay ni Lina ay higit pa sa bigat ng papel at katad. Ito ay ang bigat ng isang buhay na nawala, ng mga sikretong hindi nasabi. Dinala niya ito sa banyo, ang tanging lugar sa hasyenda kung saan nararamdaman niyang mayroon siyang kahit kaunting pribadong espasyo at ikinandado ang pinto. Umupo siya sa malamig na sahig. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib at binuksan ang aklat. Ang unang mga pahina ay puno ng saya. Mga salaysay tungkol sa kanilang mga biyahe ni Alon sa Europa, mga sorpresa, mga pangarap na kanilang pinagsaluhan. Sa bawat salita ni Hiraya, naroon ang imahe ng isang babaeng lubos na nagmamahal, walang pag-aalinlangan, na puno ng kirot ang puso ni Lina. Ito ang babaeng kanyang kinaiinggitan. Ito ang buhay na gusto niyang agawin. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, ang tono ng mga sulat ay unti-unting nagbago. October 12. May kakaiba kay Alon nitong mga nakaraang linggo. Palagi siyang balisa. May mga tawag siyang sinasagot ng patago. Sabi niya, problema lang daw sa negosyo. Sana nga ganoon lang. Napahigpit ang hawak ni Lina sa aklat. Ang petsang yon. Iyon ang mga panahong nagsisimula pa lamang sila ni Elon. Binilisan niya ang paglipat ng mga pahina. Ang mga kwento ng pag-ibig ay napalitan ng mga salaysay ng pagdududa at kalungkutan. At pagkatapos, narating niya ang isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga. November 5, nakita ko ang isang pangalan sa telepono niya. Mahalina. Sino siya? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko. Napapikit si Lina. Ang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Patuloy siyang nagbasa na para bang isang penitensya. Ngayon, hindi na lang siya isang mambabasa. Isa na siyang karakter sa malagim na kwentong ito. Ang mga sumunod na entry ay mas madilim pa. Isinulat ni Hiraya ang tungkol sa kanyang pag-iimbestiga, ang pagtuklas niya sa mga financial records, ang pagnanakaw ni Alon sa kumpanya ng kanyang pamilya. Pero may isang entry na nagpatindig ng lahat ng balahibo ni Lina. November 28, kinausap ko na siya. Inamin niya ang lahat.
Pero may iba sa mga mata niya, Alon. Hindi pagsisisi ang nakita ko, kundi takot at galit. Isang uri ng galit na nakakatakot. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat para hindi mawala ang buhay na ito. Natatakot ako, hindi lang para sa pera ng pamilya ko. Natatakot ako para sa buhay ko. Kung may mangyari sa akin, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako. Huwag kang magtiwala sa kanya. Huwag na huwag. Binitawan ni Lina ang talaarawan na para siyang napaso. Ang mga salita ni Hiraya ay isang babala mula sa libingan. Isang mensaheng direktang para sa kanya. Ang lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi, ang lalaking nagsasabing mahal siya, ay ang parehong lalaking kinatatakutan ni Hiraya bago ito mamatay. Ang imahe ni Hiraya sa kanyang isipan ay tuluyang nagbago. Hindi na ito isang karibal. Isa na itong biktima, katulad niya. Ang pagkakaiba lang, si Hiraya ay nagtapos sa kabaong at siya ay nasa kulungan. Sa ngayon, pinilit niyang kumalma. May plano si Hiraya. May dahilan kung bakit itinago ang tala-arawang ito. Binalikan niya ang aklat, nanginginig ang mga kamay, at binuklat ang mga huling pahina. Karamihan ay blanko, na para bang biglang natigil ang pagsusulat. Ngunit sa pinakahuling pahina, may isang bagay na nakadikit gamit ang tape. Isang maliit na susi, kulay ginto. Sa ilalim nito ay may isa pang sulat kamay. Nagmamadali, ngunit malinaw pa rin. Isang pangungusap na babago sa lahat. Ang susi sa katotohanan. Bangko ng sinagtala. Ligtas na kahon, Blog 3-1. Napatingin si Lina sa kanyang refleksyon sa salamin ng banyo. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng sunod-sunuran. Ang takot sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong kislap ng isang bagong natagpuang layunin. Hindi na ito para lang sa kanyang kalayaan. Para na rin ito sa hustisya. Para kay Hiraya. Itinago niya ang susi sa ilalim ng kanyang dila at ibinalik ang tala-arawan sa pinagtataguan nito. Bawat kilos niya ay maingat at tiyak. Ang hawlang ginto ay mayroon na ngayong isang siwang at gagamitin niya ang susi na ito para buksan hindi lang ang isang kahon sa bangko, kundi ang pinto palabas sa impyernong ito. Ang susi ay naging isang binhi ng katapangan sa puso ni Lina. Ang bawat araw na lumilipas, ang binhing iyon ay unti-unting umuusbong, pinapatibay ng bawat pagtrato sa kanya ni Alon na parang isang bagay at dinidiligan ng mga alaala ng mga salita ni Hiraya. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makarating sa bangko. Ngunit ang pagtakas ay hindi simple. Ang hasyenda ay isang kuta at si Alon ang bantay nito. Kaya naman, sinimulan ni Lina ang isang mapanganib na pag-arte. Naging masunurin siya. Higit pa sa dati, hindi na siya nagrereklamo, hindi na siya nagtatanong. Sinusunod niya ang bawat utos ni Alon na may kasamang nangiti. Inihahanda niya ang paborito nitong pagkain. Minamasahe niya ang mga balikat nito kapag pagod. Pinaramdam niya dito na siya ay tuluyan ng sumuko. Natanggap na niya ang kanyang lugar bilang reyna ng hawlang ginto. Ganyan nga, Mahalina, sabi ni Alon isang gabi habang nakaupo sila sa sala. Mas maganda ka kapag nakangiti ka lang at hindi nagsasalita. Ngumiti lang si Lina, ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na galit ang nag-aalab. Maghintay ka lang, bulong niya sa sarili. Habang abala si Alon sa mga tawag sa negosyo, mga tawag tungkol sa pag-aayos ng pamana ni Hiraya, palihim na kumikilos si Lina. Naghahanap siya ng lumang telepono sa mga gamit ng mga dating kasambahay na hindi pa naitatapon. Isang lumang Nokia na may kaunting baterya pa. Itinago niya ito. Sa tuwing nag-o-order si Alon ng pagkain mula sa labas, nagagawa niyang itago ang maliliit na halaga ng pera mula sa sukli. 10-10 piso na naging daan-daan.
na itinago niya sa loob ng isang lumang libro sa library. Ang kanyang pagkakataon ay dumating makalipas ang isang linggo. Sinabi ni Alon na mayroon siyang isang napaka-importanteng meeting sa mga abogado ng pamilya Aguas. Isang meeting na tatagal ng ilang oras. Dito ka lang, bilin nito bago umalis. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Oo naman, love. Hihintayin kita. Sagot ni Lina, kasama ang isang matamis na halik. Nang marinig niya ang tunog ng papalayo ng sasakyan ni Alon, ang kanyang pag-arte ay natapos. Kumilos siya ng mabilis. Kinuha niya ang pera at ang lumang telepono. Nagsuot siya ng simpleng damit at isang malaking sombrero mula sa closet ni Hiraya para itago ang kanyang mukha. At ang susi, maingat na nakatago sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang pinakamalaking hamon ay ang makalabas sa tarangkahan, ngunit may naisip na siyang paraan. Tinawagan niya ang delivery service ng isang kilalang grocery store gamit ang lumang telepono. Nag-order siya ng napakaraming bagay gamit ang credit card na ibinigay sa kanya ni Alon. At nag-iwan siya ng isang mahalagang instruksyon. Pakisabi sa delivery boy na ihatid hanggang sa loob mismo ng kusina dahil marami at mabibigat. Gaya ng inaasahan, pagdating ng delivery van, kinailangang pagbuksan ng security guard ang malaking tarangkahan. Habang abala ang guard at ang delivery boy sa pagbubuhat ng mga kahon papasok, dahan-dahan at tahimik na lumabas si Lina sa likod ng van, naglalakad na parang isa sa mga bagong katulong. Walang sino mang nakapansin sa kanya. Nang makalabas siya sa gate ng subdivision, nakahinga siya ng maluwag. Ang hangin ng kalayaan ay hindi pa kailanman naging ganito kasariwa. Naglakad siya ng mabilis patungo sa pangunahing kalsada para mag-abang ng taxi. Papunta na siya sa bangko ng sinagtala. Papunta na siya sa katotohanan. POV Hiraya Aguas. Sa isang simpleng apartment sa isang tahimik na bahagi ng syudad, malayo sa karangyaan ng sinagtala, isang babae ang nakatayo sa harap ng bintana. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at nakasuot siya ng salamin. Ang kanyang itsura ay iba. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Matalas at puno ng determinasyon. Si Hiraya Aguas ay buhay at nagmamasid. Pinanood niya ang isang news report sa kanyang laptop. Isang panayam kay Alon de Villa ang naglulukhang byudo na nananawagan ng hustisya para sa kanyang pinaslang na asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Magaling kang umarte, Alon. Bulong niya. Pero mas magaling ako. Sa tabi ng kanyang laptop ay isang makapal na folder. Nasa loob nito ang mga orihinal na dokumento ng pagnanakaw ni Alon, mga voice recording ng mga pagbabanta nito, at mga testimonya mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Ang lahat ng tunay na ebidensya. Ang talaarawan na natagpuan ni Lina? Isa iyong pain, isang kalkuladong sugal. Alam ni Hiraya na si Alon, sa kanyang pagkadesperado, ay kukunin si Lina. At alam niyang darating ang araw na si Lina ay maghahanap ng paraan para makatakas. Ang talaarawan at ang susi ay hindi para sa pulis. Para iyon kay Lina. Isang pagsubok. Isang paraan para makita kung si Lina ay biktima rin ba o isang tunay na kasabwat. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang burner phone. Mula ito sa kanyang pinagkakatiwalaang abogado, ang nag-iisang taong nakakaalam na buhay siya. The bait has been taken. She's on her way to the bank. Ngumiti si Hiraya. Tama ang hinala ko. Sabi niya sa sarili. Hindi kasabwat si Lina. Isa rin siyang biktima na naghahanap ng katotohanan. Oras na, sabi ni Hiraya sa kawalan. Inilapag ang kanyang tasa. Oras na para tapusin ang palabas na ito. POV Mahalina Reyes. Nakasakay na si Lina sa isang taxi. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat metro. Napapalapit sila sa bangko. Malapit na. Ilang kanto na lang. Ngunit nang tumingin siya sa side mirror ng taxi,
Isang pamilyar na itim na sasakyan ang biglang kumabog sa kanyang dibdib. Ang kotse ni Alon. Paano? Paano siya nalaman? Biglang nagring ang telepono ng taxi driver. Hello? Opo, sir. Opo, nakasakay po siya. Papunta na po kami dyan. Ibinaba ng driver ang telepono at lumingon kay Lina. Ang muka ay puno ng takot at paghingi ng tawad. Pasensya na po, ma'am. Tumawag po ang asawa niyo. Alam niya kung nasaan kayo. Ang daan patungo sa kalayaan ay biglang naging isang bitag. Ang itim na kotse ay nasa likuran nila. Bumubusina, sumisignal na huminto. Ang pag-asa ni Lina ay unti-unting nauwi sa purong lagim. Ang busina, mula sa itim na sasakyan sa likuran, ay parang isang sigaw ng demonyo sa pandinig ni Lina. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Sinasakal ang kanyang paghinga. Pinparalisado ang kanyang mga kalamnan. Natapos na. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay gumuho sa isang iglap. Para! Sigaw ni Lina sa taxi driver. Ang boses ay nanginginig. Pakiusap! Ibaba niyo na ako. Ngunit ang driver, natakot na takot din, ay umiling lamang. Hindi po pwede, ma'am. Sabi po ni Sir, ihatid ko kayo pabalik sa subdibisyon. Hinarangan ng kotse ni Alon ang taxi sa isang makitid na kalye. Walang daan para umabante, walang daan para umatras. Isang bitag. Bumukas ang pinto ng kotse ni Alon. Ang lalaking lumabas ay hindi ang Alon na kilala ng publiko. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kumatok siya ng malakas sa bintana ng taxi. Buksan mo! Nang hindi kumilos ang driver, sinuntok ni Alon ang salamin, nag-iwan ng isang malaking bitak na parang sapot ng gagamba. Sa takot, binuksan ng driver ang lock. Hinila ni Alon ang pinto at kinaladkad si Lina palabas. Walang salita. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ang nagpapahiwatig ng bagsik ng kanyang galit. Tinulak niya si Lina, papasok sa kanyang kotse, at mabilis na pinaharurot ito pabalik sa Hacienda de Perlas. Ang biyahe pabalik ay isang nakabibinging katahimikan. Hindi nagsasalita si Alon, ngunit mas nakakatakot ang kanyang katahimikan kaysa sa anumang sigaw. Nakatingin lamang ito ng diretso sa daan. Ang mga panga ay nag-igtingan. Si Lina naman ay nakayuko lang. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Iniisip niya kung paano. Paano nalaman ni Alon? Ang lumang telepono? Ang delivery? O sadyang mas matalino lang talaga ito kaysa sa kanya? Pagdating nila sa hasyenda, muli siyang kinaladkad ni Alon papasok. Hindi sa engranding pasukan, kundi sa pinto sa likuran, patungo sa isang bahagi ng mansyon na hindi pa niya napupuntahan, ang cellar ng alak. Itinulak siya ni Alon papasok sa madilim at malamig na silid. Ang amoy ng alak at alikabok ay dumikit sa hangin. Isang mahinang bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. Saan ka pupunta, Lina? Tanong ni Alon. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Hindi sumagot si Lina. Nanginginig lang siya sa isang sulok. Tinanong kita. Pag-uulit ni Alon. Dahan-dahang lumalapit. Saan ka pupunta? Uuwi na sana ako? Nauutal niyang sagot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Huwag mo akong gawing tanga, sigaw ni Alon. Nakikita ko ang record ng tawag mo sa grocery. Akala mo ba hindi ko malalaman? Akala mo ba ganun lang kadali ang tumakas sa akin? Sinimulan nitong kapkapan ang kanyang mga bulsa. At sa isang iglap, nakuha nito ang hinahanap, ang maliit at ginintuang susi. Itinaas ito ni Alon sa harap ng kanyang mukha. Ang kislap nito sa ilalim ng mahinang ilaw ay parang isang patalim. Ano ito? Gumaralgal ang boses ni Alon. Saan mo to nakuha? Anong binabalak mo? Wala. Hikbi ni Lina. Nakita ko lang yan.
Magsinungaling ka pa, sigaw ni Alon at itinulak siya sa pader. Alam kong galing yan sa kanya. Sa talaarawan, di ba? Nabasa mo ang talaarawan niya. Ang takot sa mukha ni Alon ay mas matindi pa kaysa sa galit nito. Ang takot ng isang taong nabisto ang pinakatatagong sikreto. Alon, pakiusap, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Lina. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Alis na lang ako. Pakiusap. Tinitigan siya ni Alon. Ang mga mata ay walang emosyon. Malamig. Na para bang hindi siya isang tao, kundi isang problema na kailangang solusyonan. Tama ka, sabi ni Alon sa isang boses na halos pabulong. Aalis ka na nga, pero hindi sa paraang gusto mo. Iniwan siya ni Alon sa dilim at ikinandado ang pinto. Narinig ni Lina ang mga yabag nito papalayo at pagkatapos ay katahimikan. Sumigaw siya. Nagmakaawa. Kinatok niya ang pinto hanggang sa manakit ang kanyang mga kamay. Ngunit walang sumasagot. Makalipas ang tila isang kawalang hanggan, bumukas muli ang pinto. Nakatayo roon si Alon. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala na siyang isang bagay. Isang makapal na lubid. Sayang, sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng isang nakakakilabot na panghihinayang. Magsisimula pa lang sana tayong maging masaya. Napuno ng purong takot ang puso ni Lina. Ito na. Ito na ang katapusan niya, katulad ni Hiraya. Habang dahan-dahang humahakbang si Alon palapit sa kanya, ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa hindi maiiwasan. Ngunit sa halip na ang higpit ng lubid, isang malakas at nakabibinging tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog na sabay-sabay at paulit-ulit. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Dumarami. Palakas ng palakas. Papalapit ng papalapit. Ang tunog ng mga sirena ay parang isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong hasyenda. Para kay Alon, ito ay isang tunog mula sa impyerno. Binitawan niya ang lubid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla at hindi paniniwala. Paano? Sino? Pulis! Buksan ang pinto! Ang sigaw mula sa labas ay sinundan ng isang malakas na kalabog sa pangunahing pinto. Pagkatapos ay isa pa. At sa ikatlo, ang pinto na gawa sa matibay na nara ay bumigay. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na naka-full gear. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang mga flashlight ay sumisira sa dilim ng mansyon. Nasaan si Alon de Villa? Sigaw ng isang opisyal. Naiwan si Alon na nakatayo sa bukana ng cellar na para bang isang estatwang nagyelo. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Sino ang tumawag? Ang taxi driver? Imposible. Si Lina? Paano? Ang utak niya, na dati laging isang hakbang sa unahan, ay ngayon blanko. Wala na siyang maisip na plano. Wala nang lusot. Nandoon siya. Sigaw ng isang pulis. Itinuturo ang cellar. Agad siyang pinalibutan. Ang mga pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ay pumasok sa mga bintana. Nagpapinta ng mga gumagalaw na anino sa mga dingding na para bang ang buong bahay ay nagliliyab. Taas ang mga kamay. Utos ng police captain. Dahan-dahang itinaas ni Alon ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Naghahanap ng paliwanag sa kaguluhang ito. Ang lahat ng kanyang pinagplanuhan, ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Mula sa likuran ng mga pulis, isa pang grupo ang pumasok. Mga abogadong nakasuit. At sa gitna nila, isang babae. Isang babaeng pamilyar. Pamilyar ang tindig, ang paraan ng paglalakad. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay maikli at may suot na salamin.
Huminto ang mundo ni Alon. Dahan-dahang inalis ng babae ang kanyang salamin at ang mga matang tumingin sa kanya. Mga matang puno, hindi ng pagmamahal o awa, kundi ng isang malamig, matagumpay na galit. Ay mga matang kilalang kilala niya. Mga matang akala niya ay habang buhay na niyang naipikit. Imposible, bulong ni Alon. Ang kanyang boses ay isang mahinang hinaing ng isang talunang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay namutla, na para siyang nakakita ng isang multo. Patay ka na! Isang maliit na ngiti, isang nangiting puno ng pait at tagumpay, ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Akala mo lang yon. Ang tatlong salitang yon ay mas malakas pa sa putok ng baril, mas matalas pa sa anumang patalim. Winasak nito ang natitirang tibay sa pagkatao ni Alon. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang pagluluksa, ang kanyang kalayaan, ang kanyang tagumpay, lahat ay isang ilusyon na nilikha ng babaeng nasa harapan ni Yagya. Kasabay nito, 2 pulis ang lumabas mula sa cellar. Inaalalayan si Lina na halatang takot, na takot pa rin ngunit ligtas na. Ang mga mata ng 2 babae, ang asawa at ang kabit, ay nagtagpo sa unang pagkakataon. Hindi bilang magkaribal, kundi bilang 2 survivor ng iisang halimaw. Alon de Villa, nagsalita ang police captain. Ang boses ay matigas at formal. Inaaresto ka namin sa kasong attempted murder at sa pagplano ng pagpatay kay Hiraya Aguas de Villa. Habang pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa likod, hindi na pumalag si Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Hiraya, puno ng hindi paniniwala at sukdulang pagkamuhi. Ikaw. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan na lang niya ang mga pulis na kaladkarin ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Habang dinadaan siya sa kanyang harapan, sumigaw si Alon. Ang boses ay puno ng galit ng isang haring na wala ng kaharian. Hiraya, papatayin kita! Naririnig mo ba ako? Papatayin kita! Ang mga sigaw niya ay unti-unting humina habang inilalabas siya ng mansyon hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang tunog ng pagsara ng pinto ng police car at ang muling pag-alingaw-ngaw ng mga sirena. Ngayon papalayo na. Naiwan sa sala ang katahimikan. Ang gulo ay tapos na. Nilapitan ni Lina si Hiraya. Ang muka ay puno ng pinaghalong takot, pagtataka at pasasalamat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga mata ay bahagyang lumambot. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi isang kamay ng panghuhusga, kundi isang kamay ng pag-unawa. At nagsalita siya ng isang pangungusap na nagbigay wakas sa kanilang parehong bangungot. Tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang araw, ang Hacienda de Perlas ay hindi na isang lugar ng takot at kadiliman. Ang mga bintana ay nakabukas. Hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin. Ang mga dating kasambahay sa pangunguna ni Manang Elsa ay bumalik na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng luha ng saya at pag-aalala para sa kanilang alaga na muling nabuhay. Ang mansyon ay dahan-dahang humihinga muli. Sa library, ang parehong silid kung saan nagsimula ang pagbagsak ng lahat. Magkaharap na nakaupo sina Hiraya at Lina. Sa pagitan nila ay isang pitsel ng mainit na tsa. Wala ng tensyon, wala ng takot. Tanging isang tahimik na pag-usisa at ang pangangailangan para sa mga kasagutan. Si Lina ang unang bumasag sa katahimikan. Paano? Iyon lang ang kanyang tanong. Ang boses ay halos pabulong. Ngumiti ng bahagya si Hiraya. Iyon din ang tanong ko sa sarili ko noong gabing iyon. Paano ako makakaligtas? At doon ko nalaman na hindi sapat ang mabuhay lang. Kailangan kong lumaban.
Isinalaysay ni Hiraya ang lahat. Noong gabing hinarap niya si Alon, alam na niyang may gagawing masama ang lalaki. Ang tingin sa mga mata nito ay sapat ng babala. Kaya't bago pa man ito kumilos, nagawa na niyang i-activate ang isang voice recorder sa kanyang telepono na nakatago sa kanyang bulsa. Ang pag-atake. Hindi ito totoo. Pagamin ni Hiraya. Oo, sinaktan niya ako. Tinulak, sinampal. Ngunit bago pa niya magawa ang pinakamasama, nagpanggap akong nawalan ng malay. Sa kanyang pag-aakala na tapos na ang lahat, iniwan niya ako para ihanda ang kanyang alibay. Iyon ang pagkakataon ko. Sa tulong ni Manang Elsa, napalihim niyang natawagan. Nagawa niyang makatakas sa hasyenda bago pa man dumating ang mga pulis na tinawagan mismo ni Alon. Ang katawan na natagpuan ay mula sa morgue, isang hindi pa nakikilalang biktima ng ibang krimen na inayos ng kanyang tapat na abogado para magmukhang siya, isang desperadong hakbang na kinailangan nilang gawin para maniwala si Alon na nagtagumpay ito. Kailangan kong hayaan siyang maniwala na nanalo na siya, paliwanag ni Hiraya. Dahil ang isang taong kampante ay isang taong nagkakamali. Ang talaarawan, usal ni Lina, ang susi. Iyon ay para sa'yo, sabi ni Hiraya. Tinitingnan si Lina ng diretso sa mata. Kailangan kong malaman kung sino ka talaga, Lina. Biktima ka rin ba o kasabwat niya? Ang talaarawan ng aking paraan para subukan ka. Isinulat ko yon na may mga katotohanang alam kong makakaugnay ka at may mga pahiwatig na magtutulak sa iyo na kumilos. Inilabas ni Hiraya ang isang folder mula sa gilid ng kanyang upuan at ipinakita ito kay Lina. Nasa loob nito ang mga tunay na ebidensya, ang voice recording ng pag-amin ni Alon sa pagtataksil at ang kanyang mga pagbabanta, ang mga orihinal na dokumento ng pandaraya. Itong lahat ang tunay na magpapakulong sa kanya, sabi ni Hiraya. Ngunit ang paglabas mo mula sa hasyenda, ang pagpunta mo sa bangko, iyon ang nagpatunay sa pulisya ng kanyang pinakabagong krimen, ang illegal detention at attempted murder sa'yo. Ikaw ang huling piraso ng palaisipan, Lina. Ikaw ang nagsara ng bitag. Napayuko si Lina. Ang mga luha ng pagsisisi at pasasalamat ay nagsimulang tumulo. Patawad, hikbi niya. Patawad sa lahat. Nabulag ako sa pera, sa pangarap na akala ko ay makukuha ko sa kanya. Hindi ko alam na ganun siya kasama. Pareho tayong naging biktima ng kanyang kasinungalingan, mahinahong sabi ni Hiraya. Nagkamali ka, oo. Ngunit sa huli, pinili mong gawin ang tama at iyon ang pinakamahalaga. Tumayo si Hiraya, kumuha ng isang sobre mula sa drawer at iniabot ito kay Lina. Ano po ito? Tanong ni Lina. Pera, sagot ni Hiraya. Hindi ito bayad pinsala o limos. Isipin mo na lang na ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para makapagsimula ka ulit sa isang lugar na malayo dito kung saan walang nakakakilala sa'yo, kung saan maaari mong buuin muli ang iyong sarili sa sarili mong mga kamay, hindi sa bigay ng kung sinong lalaki. Niyakap ni Lina ang sobre, umiiyak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanyang mga luha ay hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa pag-asa. Nang paalis na si Lina, lumingon siya mula sa pintuan ng library. Paano mo nagawang mag-isa ang lahat ng ito? Tumingin si Hiraya sa malawak na hardin sa labas ng bintana, kung saan ang mga rosas ay muling namumukadkad. Hindi ako nag-iisa, sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natutunan kong hanapin ang lakas sa loob ko. Makalipas ang 6 na buwan, ang pangalang Alondevilla ay unti-unti nang nabura sa mga pahayagan ng lungsod ng Sinagtala. Ang balita,
Tungkol sa kanyang paglilitis ay naging isang maikling ulat na lamang sa likod na bahagi ng dyaryo na patunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, financial fraud, attempted murder, at conspiracy to commit murder. Siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang larawan, na dati simbolo ng tagumpay at karisma, ay naging isang paalala ng kasakiman at kabiguan. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat, sa kabilang isla, malayo sa gulo ng sinagtala, isang babae na may simpleng ngiti ang nag-aabot ng isang tasa ng kape sa isang customer. Si Lina Onelia, ang pangalang gamit niya ngayon, ay nagtatrabaho sa isang maliit na coffee shop na tanawang asul na dagat. Ang kanyang buhay ay simple. Ang kanyang kinikita ay sapat lang. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang perang hawak niya ay tunay na sa kanya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na isang pag-arte. Ang kapayapaan sa kanyang puso ay isang bagay na hindi nabibili ng anumang halaga. Minsan, kapag pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa dagat, naaalala niya ang isang susi, isang talaarawan, at ang isang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, at tahimik siyang nagpapasalamat. Sa lungsod ng Sinagtala, sa loob ng isang malaking boardroom ng Aguas Realty, isang bagong boses ang nangunguna sa pulong. Isang boses na puno ng kumpiyansa, talino, at awtoridad. Ang proposal para sa bagong housing project ay maganda, ngunit kailangan nating tiyakin na ito ay magiging abot kaya, hindi lang para sa mayayaman, kundi para na rin sa mga nagsisimulang pamilya, sabi ni Hiraya Aguas, ang bagong CEO ng kumpanya. Hindi na siya nagtatago sa likod ng pangalang De Villa. Muli niyang niyakap ang pangalan ng kanyang pamilya, hindi bilang isang pamana na kailangan lang alagaan, kundi bilang isang responsibilidad na kailangan niyang palaguin. Ang mga miyembro ng board, na dati mga kaibigan ni Alon, ay nakikinig sa kanya ng may buong paggalang. Nakita nila ang pagbabago sa kanya. Ang dating mahinhin at tahimik na asawa ay naging isang matatag at matalinong leader. Pinamahalaan niya ang kumpanya ng may puso at talino. Nililinis ang lahat ng gusot na iniwan ni Alon at ibinabalik ang tiwala ng kanilang mga kliyente at empleyado. Pagkatapos ng pulong, sa halip na umuwi agad, naglakad-lakad muna si Hiraya sa hardin ng Hacienda de Perlas. Ang hardin na dati simbolo ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga rosas na mas masigla pa kaysa dati, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mansyon ay hindi na isang hawlang ginto. Ito ay muling naging isang tahanan. Napuno ito ng tawa ng mga bumabalik na dating kasambahay, ng mga pagbisita ng kanyang mga kaibigan, at ng mga bagong pangarap para sa hinaharap. Hindi niya itinapon ang lahat ng alaala ni Elon. Ang mga masasakit na alaala ay nagsilbing paalala ng mga aral na kanyang natutunan. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ang pagtitiwala ay kailangang laging may kasamang pagmamahal sa sarili. At ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kakatagal magtiis, kundi sa kung paano ka babangon matapos kang bumagsak. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa sumisikat na araw. Ang sinag nito ay mainit sa kanyang balat. Isang yakap mula sa isang bagong umaga. Hindi niya alam kung ano pa ang darating. Hindi niya alam kung handa na ba siyang magmahal muli. Ngunit sa sandaling iyon, sapat nang malaman na siya ay buo. Siya ay malaya. At sa wakas, siya ay payapa. Ang kwento ni Alon ay natapos na. Ang kwento ni Hiraya ay ngayon pa lamang nagsisimula. At dito po nagtatapos ang paglalakbay ni Hiraya mula sa gabi ng mga perlas tungo sa kanyang sariling bagong umaga. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat
sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang bawat sandali ng inyong pakikinig, ang bawat pag-antabay ay isang malaking karangalan at inspirasyon para sa akin. Ang pagsulat po sa kwento ni Hiraya ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga pagkakataong ramdam ko ang kanyang pighati, ang kanyang takot, at higit sa lahat, ang kanyang nag-aalab na pagnanais na muling bumangon. Isang paalala na sa likod ng bawat babaeng tila mahina ay may nakatagong isang diwa na hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Sana po, sa pamamagitan ng kanyang kwento, na ipaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging isang kulungan, na ang kapatawaran, lalo na para sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. At ang pag-asa, gaano man kadilim ang gabi, ay laging nag-aabang sa pagsikat ng isang bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan sa kwento ni Hiraya? Anong aral ang inyong baon-baon sa pagtatapos nito? Hihintayin ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.